Magandang gabi Luzon, Visayas, sa Mindanao. Oras natin 36 minutes after 7 o'clock. Gabi po ngayon ng Sabado. Happy weekend. Petsa adjust na sa buwan ng Enero 2026. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio. We have John FM 90.7. OFW Emotion TV Radio proudly presents Digigel Live at Hong Kong, February 15, 2026 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at Vance Hangout Bar and Resto, Wan Chai, Hong Kong. The sounds of the past, retro, flashback, makisaya, makiparty at sabay-sabay tayo magdayang-dayang. Sa mga gustong magpa-reserve ng ticket, hanapin lamang sa inyong mga Facebook, Kasi Ken, Happy Jobs Isabela, Martina Bariuan, and Donna Tabisaura. Digigel Live at Hong Kong ay gustong magpapasalamat Nanay Tere of Hong Kong, Teresa Porras of UAE, Susan Cruz of Canada, James Romay of Hong Kong, Ivana AC of Canada, Miss Leo of Macau, Pinoy Travel Lexang Plaza, Hong Kong, Praise Ligaspi of Philippines, Maria Zoraida Enclona of Japan, Amik Sulangon of Kuwait, Tere Concepcion of Kuwait, Geraldine Himaya of Japan, Rodeline Pracambo of Singapore, Lynn Domingo of Hong Kong. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa walang sawang suporta. OFW Emotion TV Radio proudly presents Digigel Live at Hong Kong. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Abian mo dyan. Abian mo dyan. Check this out. Thanks God. Sabado na. Kamusta po kayong lahat? Kamusta ang weekend ninyo? Luzon, Visayas, Mindanao. Hello sa mga listeners natin, mga viewers, subscribers worldwide. Nagapangalagad na ang atong sininga palatuntunan, ang Wanted Sweetheart. Maaari na po kayong mag-send ng pangalan, edad sa kalugar mo, lokasyon mo kung saan ka man po ngayon. No? Dito sa hotline natin, sa Viber. Ito po yung Viber, ito po yung Imo. I-send nyo lang po dyan. Si Nanay Pearl bubahala maghanap ng inyong mga kausap. Basta totoo lang yung pangalan. Edad sa kalugar mo. Lalong-lalo na po yung edad, ha? Huwag pong pikiin. For the meantime, maaari po muna kayong tumawag sa hotline para bumate. Tawag lang sa line 2, no? Sa Viber. Tawag lang po para mag-shoutout. Dito po, no, sa Viber natin. Dial po ninyo ang aming ID, no? Account namin, Digigel OFW Emotion. +63 961 3560 194. May caller sa linya. Magpakita ho kayo, sir. Bubong yung nakikita. Lalaki ba? Ano pong pangalan ninyo? Rone po. Si Ronnie. Saan po kayo ngayon, si Ronnie? Nasa Canlubang po sa ngayon. Pero taga Negros ako. Kanlubang. Bacolod. Kanlubang. Sakop ng anong province yun? Laguna. Laguna. Ano pong ginagawa mo dyan sa Laguna? Nagtatrabaho. Okay. So ano may paglingkod ko sa'yo? Baka pwede mo hanapan ng magiging diwa, sir. Bakit to? Wala kayong asawa? Jowa? Wala. Wala rin. Walang asawa, wala. Ilang taon na po kayo? Diwa. 27. 27. Kailan pa ho yung huli mong girlfriend? Tagal-tagal din, mga
5 years na bro. Tagal. Oo. Tagal na. 5 years na ikaw nga nakanubya. Sige. Diyan sa Laguna, hindi ko kayo nakahanap diyan sa Laguna? Hindi. Di ba? Saan po kayo pumapasok sa factory? Hindi ng construction na po, sir. Oo. Di ba? Pagtapos eh. Hindi, kung may time maglagaw-lagaw ka, wala kami nakita diyan. Chicks? Ay, mga uwiyak man tabi, guys. Uwiyak man tabi. Uy, uyak man. Sige, hahanap po ako ha. 27 years old, no? Si ano po pangalan niyo, sir? Ronnie. Ronnie. Mula sa May Laguna. Diyan lang po kayo ha, baka mamaya may aakyat. Sir. Gawin mo rusgan pa, 27 years old. Sigurado hindi kayo bibitinin, no? Mga ganyang edad. Hindi ko na itanong kay sir, no? Kung okay lang sa kanya yung single mom. Mga madam, no? "27 years old. Sigurado hindi ka bibitinin yan. Ikaw lang ang mangangayaw." Diba, Ma'am Jocelyn Maglente Veland? Good day sa'yo. Happy weekend. Thank you so much sa support mo. Tawag lang po kayo sa Viber natin sa mga gusto po mag-shoutout, bumati ngayong gabi po ng Sabado. Diretso tawag lang po dito sa Viber natin. +63 961 3560194. Ayan, sa lahat po ng mga may birthday ngayong araw, January 10, 2026. Happy birthday. January 10, no? Nalala ko birthday pala ng kilala ko na yun. Madam, magparamdam ka naman. Baka ho nanonood, no? Pwede ka naman mag-PM o sabihin mo, mag-abiso ka lang, no? Bang wag lang purusin, ha? Lahat po tayo may pangangailangan, ha? Sinolve ko yung problem mo, problem ko na naman ang solbarin mo, na? Kailangan ko din 1 taon na. Hindi mo sinisin eh. Sinisin mo lang yung PM namin eh. PM ni Mrs. Ayan. Hindi ko sinabi yung pangalan ha, pero alam mo na ho yan. Nung nanganak ka, no, tinulungan ka namin. Ngayon po yung nanganak din yung asawa ko nung isang araw, kailangan din namin yung pera. Sana binalik mo. 1 taon na ay. Okay lang sana kung nire-replyan mo si Mrs. na sisingilin talaga kita dito sa live kasi nanonood ka, nakikita ko. Di mo sinisen eh. Hindi mo nire-replyan eh. Naningil ng utang sa live. Hindi, birthday niya po kasi mga yung manager. Birthday niya kasi ngayon, January 10. Naalala ko. Kasi actually, close friend ko to mula nung bata pa kami. Lahat tayo nangangailangan. Madam, ha? Puntahan kita dyan sa bulutuhuan mong ginatudluan mo. Sige ka. Nabuti nga sa'yo, normal delivery. Okay, misis, kulang-kulang shinmel. Wala akong binanggit na pangalan ha. Ay, ambot ha.
Sino pang tatawag para bumati? Tawag lang po kayo ha. At saka nga po kung gusto niyo kausapin si Sir kanina, PM lang po kayo doon sa Viber. Dito sa hotline natin. Dito po siya. I-send nyo lang po pangalan, edad, saka lugar ninyo sa hotline natin sa mga gusto pong magpa-shoutout or sa gusto pong magpa-line up. Ha? Pangalan, edad, saka lugar. Dami po talaga mga taong manager, no? Nagbabago, no? Masapiraw yung pag-uusapan, no? Ha? May kilala ka din ng ganon? Hindi, sabi nila makikilala mo daw yung tao pag pinautang mo. Pag pinautang mo. Lalabas. Okay. Mahirap naman ho yun. Okay lang siguro kung mga 100, no? Pero, yun bang dapat pag utang-utang, no? Pag bigay-bigay? Diba? Okay, Jocelyn Maglente Velan. Once again, thank you so much. Shoutout po sa inyo na sa comment section. Alright, nasa linya. Sige, makakasama po natin. Line number 2. Si Miana at saka si Roji. OFWTV Radio, powered by Jal FM 90.7. Eddie, wow. Okay, si Roji. Saan po kayo ngayon, si Roji? Nandito po sir sa JJ sa Ayala Labang. Wala pong asawa, girlfriend. Wala. Ma'am Jelly, 15 kamusta ho kayo? 17 years na po. Okay, mamaya na ho na ikwento, sir. Ma'am Jelly, pang ilang sali mo na ito? Siguro 2. 2 po. 5 years ako na yun eh. Tagal-tagal na. 2 po siguro. 2 lang, DJ. Okay. Tirano pala to. Saan po kayo ngayon, ma'am? Taiwan. Timer, start. Pasok. Ang ganda ng music. Ba't nawala? Wala. Umaga na ba? Naku, ano nangyari to? Nalitsi na. Wala na signal.
Magandang dilag pa man sana. Kaso na wala yung signal. Hmm. Wala talaga to eh. Nawala. Wala. Yeah. Hindi ka makaistorya kaya wala signal. Hi, madam. Hi. Basta po. Okay lang. Taga saan po kayo? Diyan sa Pilipinas? Hindi ko muna tatanong ko sa ibang bansa eh. Sa Pilipinas tayo eh. Wala naman ako sa Pilipinas. Eh, yun lang yung tatanong ko. Saan ka ngayon? Sa Taiwan nga. Taiwan? Mm. Saan ba yun? Signal. Hindi ko alam lugar yun ah. Taiwan, katabi ng Pilipinas yon. Taiwan, ang tabi ng Pilipinas. Oo. Kunin mo yung globo. Ah, sa kabilang dagat pala. Oo, kunin mo yung globo. Malapit lang sa Pilipinas. Eh, walang lobo sabi sa bahay eh. Si DJ Ilang Tony. taon na po kayo, ma'am? 45. Nako, parehas tayo. Magputukan pala to. Puro para 45. Isang magasin lang. Nasaan yung asawa mo, kuya? Ay, nasaan po yung asawa nyo? Ay, asawa ko? Ay, tagal na namatay. Bakit wala kayong partner? Ay, naghahanap na yung matino yung tao. Kailan pa kayo single? Mga 17 years na po. Wala kayo naging karelasyon? Hindi, may karelasyon na po. Hindi mo kan. Isang buwan. Eh, siyempre, nagbigti din. Nag-asawa din sila. Hindi mapaghantay. Nag-una din. Bakit ano pang hinihintay? Kung nagmamadali na, ba't naghihintay? Ano pa hinihintay? Ba't nga naman? Malay ko sa kanila. Sabi ko, mag-antay kayo. Ganito. Ba't pinaghahantay mo, babae? Hindi dapat pinaghihintay ang babae. Hindi. Eh, siyempre, nasa ibang bansa sila eh. Siyempre, mag-antay sila. Ano sa ibang bansa din? Eh di dapat hindi pala kayo nababagay sa ibang bansa. Dapat nandiyan sa Pilipinas ang hinahanap nyo. Hindi sila yung hindi makaantay. Eh, pag uwi ito, ibang bahay yung uwian. Eh, ako naman, na si Trantado, nag-aantay din. Kala ko matino. Hindi naman pala matino.
Gaya ng asawa ko dati. Antay ko ng antay. Sa kabilang bahay man pala yun umuwi. Inalitsi. Akala ko sabi mo namatay. Namatay nga. Hindi naman kasal. Kalibin partner lang. Namatay talaga? O nawala lang? O ano lang? Nawala. Kaya namatay. Buhay pa? Pinapatay mo na? Siyempre, ano gagawin mo dyan? Linuko ka na nga. Tayan ka pa. Sa palagay mo, bakit ka naman niloko? Kita-kita ko eh. Sa palagay mo nga, siyempre may mga dahilan yung mga babae kung bakit sila niloloko ng mga asawa nila, yung mga lalaki. Kung bakit niloloko ng mga babae. Sa palagay mo, ano dahilan? Meron ka bang alam na dahilan? Meron. Ikaw tanong, balik ko sa'yo Bakit yung ginagawa sa mga lalaki na seryoso? Ikaw muna ako, bago ikaw. Ako na nagtanong eh. Mamaya ko sasagutin yan. Ako muna nagtanong. Bakit sa palagay mo, niloko ka ng asawa mo o ng kalibin mo? Bakit niloko? Sagutin kita. Sa palagay mo lang. Kaya sa sarili mo lang. Sarili mong ano. Sarili ko. Bakit? Pagdating dito, hindi naman umuwi sa bahay. Nasa ibang bahay naman umuwi. Ano gagawin ko? Tinatanong nga po ni ma'am, bakit nagawa niya po yun, sir? Ito DJ, bakit na nagawa ng isang babae, halimbawa nag-OFW sa... Hindi, si misis mo, yung asawa niyo po, yung kalibin mo. Yung asawa ko dati, nagawa niya, siyempre, tarantado sa lalaki. Ginagawa niya, lulukuhin ako dito, ako na pamatino. Ikaw mo, halimbawa, asawa mo, nagmatino doon sa Pilipinas, nag-antay. Ilang taon. Halimbawa, bata mo 1 taon. Nag-antay. Pinag-usapan nyo, ganyan. Pagdating dito pala, hindi naman pala umuwi. Nalaman mo lang, sa kabilang bahay mo pala. Kumpare mo pala yung tangay. Hindi, kasi, to be Hindi fair naman, lang. ang sinasabi ko lang, hindi naman lahat. To be fair lang din dun sa babae. Kasi nga may mga reasons kung bakit yung bawat isa humahanap ng iba. Kung tingin mo wala sa'yo yung problema, sa kanya, ngayon, kaya tinatanong kita, ano sa tingin mo yung problema sa'yo or ano yung reason kung bakit, unless masyadong personal yung reason, di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin, okay din lang naman. Pero kung alam mo naman din yung reason, Ako sabihin ko. Pera. Pirang nilan. Pera. Means, wala kang pera. Hindi ako yan ang tumatanggap ng pera. Ha? Hindi ako yung tumatanggap ng pera. Doon sa nanay niya. Ha? Hindi ka tumatanggap ng pera sa nanay niya? Hindi siya. Doon siya nagkakabata. Hindi sa akin. Yung pera niya, sa nanay niya bumabaksak, hindi sa'yo. Tapos sa kalibin niya doon, kung saan nakasama niya, doon. Before, bago pa siya magkaroon ng ganon, ano yung tingin mong problema? Bakit siya naghanap? Hindi ko alam kung bakit nga naghanap. Ginawa ko naman lahat. Yun lang, dapat alam mo. Kunwari, ako, bakit din ako niloko ng asawa ko? Ay, bakit ng babae siya? Matino naman ako. Kasi may problema din sa akin. Hindi man natin i-admit na may problema sa atin. Pero pag i-analyze mo yung sarili mo, at the end of the day, hindi mo masasabi na siya lahat ang may dahilan kung bakit niya ginawa yun. May ito rin talagang problema sa both sides. Unfair naman pag sinabi mo sa kanya lang or malandi lang siya. Para namang pangit naman yun. Pero dapat, alam mo, paano justify sa sarili mo, i-admit mo yung may pagkukulang ka rin. Kasi pag hindi mo kayang i-admit yun, mauulit at mauulit lang nangyari sa'yo.
Hampas mo, magkakarelasyon ka, tapos mangyayari ulit sa'yo yan. Kasi hindi mo alam ano yung kulang sa'yo, Malandi di ba? talaga. Malandi Ayun talaga. O, mauulit talaga. Ha? Malandi talaga. Baka? Wala kayong anak? Hindi. Malandi talaga. Wala kayong anak? Meron. O, ba't mo sinabi malandi siya? May anak pala kayo. Paano na malandi? Bago mga ano yun, ang tumawag ng anak sa akin. May asawa na eh. Yung anak ko eh. Nakamove on ka na ba? Parang hindi ka pa nakaka-move on eh. Parang galit ka pa. Hindi, nakabubon na. Naghahanap ng yung matino eh. Hindi yung paskayle, yung kwento-kwento, yung mga dati. Tanong ko sa'yo. Taga saan ka pa ba? Taga saan ako dyan? Cavite. Cavite. Cavite niya. Eh, matapang yon. Lang. Hindi naman. Oo, matapang yon. Eh, ako Ilonggo, Bacolod. Actually, marunong nakita ng ba? ano, yun nga lang ako nakita ng Bacolod na ganyan kaano magsalit. Ha? Bacolod, Ilocano ba? Ilocano ka ba? Ilonggo. Ilonggo, di ba? Taga Iloilo ka. Bacolod nga eh. Isalay mo pa iligay nun yung Bacolod eh. Kaya? Ilonggo yung Bacolod. Magkaiba yan. Magkaiba yun. Pag Ilonggo, Kasi ang pag Iloilo, Panay yung pag Iloilo. Pag Iloilo, Ilonggo 'yon. Pag Bacolod nun. Yung salita Iligay nun. Iligay nun. Oh. Taga Bacolod si Sir, Bacolod nun, hindi Ilonggo. Iligay nun. Ilugod nun? Iligay nun ang salita. Anong ilugod nun? Ludgod kita dyan eh. Ano daw? Kabitin niya pala to eh. Ano ba hinahanap mo? Pag nagpa-line up ka kay DJ, mag-request ka sa kanya, DJ, gusto ko ng taga-Africa. Ganun. Para hanap ka ng DJ yung taga-Africa. Halimbawa, gusto kita. O, ngayon. Tapos, tapos, sabi ka, anong hingiin? FB, number. alam mo parang ka magtagalog. Parang hirap ka magtagalog. Parang, Hirap nga eh. Siyempre ligay nun eh. oo nga eh, kaya hindi kita masyadong mag-gets eh. Parang yung mga hindi, parang ano pa tawag doon? Parang nabablock ako. Parang yung Tagalog mo ba, parang hindi. Hindi nga mag-match sa Tagalog. Pag ligay nun, magkaiba. Oo nga. Kasi galilitaw yung ligay nun sa Tagalog. Hindi mo maintindihan yung paliwanag ko eh, yung difference nung kung bakit ka iniwanan. Hindi mo siya masyadong mag-gets kasi nga, yung Tagalog parang nahirapan ka sa Tagalog, no? Hindi naman masyado mahirapan. Yung pagbigkas ko lang kasi, igalitaw kasi ng ligay nun ko kasi. Hindi, yung pangunawa mo, yung pagkakaintindi mo, di ba, hindi mo rin masyadong maintindihan. Di ba? Alamang. Kasi yung pagsabi experience ko kanina na sobrang Tagalog na ano sa tingin mo yung reason kung bakit ginawa ng asawa mo sa iyo yung nangyari? Bakit ginawa niya? Parang lahat i-blame mo sa kanya. Siyempre, Wala siyempre may lahi ko ni. Mula dulo eh. Ha? Siyempre may lahi yan. Ano lahi? Damay patuloy. May lahi nila. Nadamay patuloy yung lahi ng asawa. Lahi nila. Ano ba lahi nila? Yung nangyari sa kanya, nangyari yun sa family background niya, gano'n, may gano'n silang gano'n. May lahi kanto nga. Ha? Ang kanto? Ang kanto? May lahing kanto.
Anong kanto? Engkanto o kanto? Kanto ng kalsada? Tagalog. Oo nga. Ba't ganun? Kantong kalsada. Usap pero ba't hindi tayo magkaintindihan? Seryoso. Eh, ikaw may asawa ba o may ilang asawa ka na o May ilang ano? may 4 na lalaki na dumaan sa buhay ko. Ay, 5. Nako, Tatay ko, yung intindi asawa mo ko, naman. Bitin niya talaga. wait lang, hindi pa tapos. Yung tatay ko, lalaki. O, yung asawa ko, lalaki. 3 anak ko, puro lalaki. O, 5 lalaki. O, yun. Dumanan sa buhay ko ang 5 lalaki. Galing mo. Hmm. Galing mo pasak. Ano ba hinahanap mo? Seryoso sa buhay. Parang hindi ka pa nakaka-move on. Alam mo, sa totoo lang. Ay, Alam mo, nako. makakahanap ka ng babae na ano lang tawag dito, friendly advice. Ika nga, ganun. Makakahanap ka ng tao na para sa'yo talaga ipagkakaloob sa'yo ng nasa taas. Kung tatanggapin mo sa sarili mo na may pagkukulang ka, number 1. Number 2, yung pinatawad mo na siya. At number 3, i-accept mo sa sarili mo na both sides may pagkukulang. Kasi pag biniblame mo lang lahat sa kanya, yung bitterness na sa puso mo pa, hindi ka makaka-move on. Sinasabi mo lang na naka-move on ka na, pero alam mo sa sarili mo hindi pa. Kasi pag naka-move on Matagal na nakamove on. Matagal na nakamove on. for how many years, ba't hindi ka pa nakakatagpo kung tutusin na naka-move on ka na? Kasi yung past natin, Hindi, nakamove on na nga. May nakarelasyon kasi hindi lang nagtagumpay. kasi nga, yung past mo, hindi ka natuto, yung may lesson dapat na natuto ka. So, sa susunod na magkaroon ka ng karelasyon, you learn from what you have to your past. Ganon. So, ngayon yung magiging susunod mo, dapat hindi ka na mapipild. Kasi, may past ka na gano'n eh. So, ibabaguhin mo syempre yung ano mo, yung way mo. Kung nagkulang ka ng pagmamahal, o nasobrahan, ganon. Kulang, dagdagan. Baka nasobrahan na ka. Baka Diba? nasobra lang, hindi ko lang kinalis. Anong trabaho mo? Family driver po. Nasaan yung anak mo? Nasa probinsya nakaaral ako. Yung panganay ko nasa Japan. Yung pangalawa ko yung college. Sige. Magtanong ka. Baka naman sabihin mo naman. Ako nagtatanong. Sige, magtanong ka. Free. Walang bayad. Sige, Wala na magtanong kayo ka. ito na tanong. Ano ba ang pagkakala mo sa mga kabitenya? Bakit masyado mo akong George? Wala. Ang kabitenya, syempre, number 1, matatapang. Pag nasa katwiran, pag Oo, inaapi, tama. pre, kahit sino naman yung tao, pag inaapi, lumalabas yung tapang eh. 'Di ba? Alam nga naman, inaapi ka na, ano ka pa rin. Sorry po, ganun-ganun ka pa rin. Syempre, hindi. Pero hindi ibig sabihin, porket kabitenya eh, matapang na wala sa lugar. Hindi naman ganun. Hindi parehas. Hindi parehas. Hindi lahat. Hindi lahat ganun, porket kabitenya matapang. Hindi lahat ganun. Ano pa? Ano ba pakilala mo? Ay, kayo mga taga Bacolod. Ayun, pwede pala yung Bacolod, no? Taga Bacolod, ano naman ang mga ugali ng mga taga Bacolod? Hindi parehas Diba din. yan yung City of Smile? Di ba yan Oo. yun? Di ba? Pero parang hindi ka naman nag-smile. Paano kung mag-smile?
Kaya nga sabi ko sa'yo, ano eh, na, kahit hindi mo inaamin sa sarili mo, hindi ka pa nakaka-move on eh. May pain pa. May pain pa sa puso mo na hindi Matagal na. ka. Kaso nakatagpo lang ako ang kabitin niya. Nakausap. Alam mo, malalaman Sige. mo na. Sorry Alam mo, malalaman mo na talagang nakamove on ka na. Matagal na po. Kapag hindi ka nagalit sa kanya, hindi ka na nagsasalita ng mga bad words. Binibilihan ko ng ulam yan eh. Siyempre, gatitinda yun sa palengke. Sport May bili kami. ka sa kanya ng ulam. Sport kami. Yung mga bata lang. Sport kami. Hindi mo kuya pwede, sabi ko, hindi mo kuya pwede kung maghanap mo na ako. Hahanap ako ng chimpo. Yung makasama ko lang. Hindi ko niya basta-basta. Malay ko siyang kinakasama mo dyan. Sino kinakasama? Ay, panglima na yung nag-asawa eh. May anak lahat. Yung asawa mo? Oo. Kaya nga kantong tawag ko eh. Huwag naman, kahit... Pero kasal ba kayo? Hindi. Live-in partner lang. Yung sa akin bata lang. Kaya ang tawag ko nga kanina, kanto eh. Alam mo yung kanto? Nung naging sila, nung naging kayo, may anak na siya. Hindi, kami first time. Oh, Nag-abroad, nag-asawa, nag-anak, umuwi sa kabilang bahay. Iniwanan, nag-abroad ulit, negosyo, iniwanan yung isa. Yung nagkaanak din. Siyempre, hawak kanto. Sinasabi ko na nga kanto nga eh. Wag mo sasabihin. eh. Wag mo sasabihin yan kasi pag narinig ng mga anak mo yan, pangit pa rin na Hindi words alam yan nila sa- yan. Alam nila yan, sinasabi ko yan. Kahit Kaya na pangit. yung mga alam nila yan. Sinasabi ko sa mga bata yan. Nanay nyo yan. Kahit anong ginagawa niyo yan, nanay nyo pa rin yan. So, wag ka magsalita na hindi maganda. Pangit. Wag ka magsalita na hindi maganda. Ginaiba ko lang nga ng kanto nga eh. Natawa Ano ko naman ako. nabagitin yung kung ano, sinasabi ko kanto, alam mo na yun. May meaning na yung kanto. Hindi naman porket nagkaanak ng nagkaanak. Ano naman, na hindi na matinong babae, hindi naman ganun yun. Hindi talaga matino yun eh. Siyempre, kung matino yun eh, bakit nag-asawa yung marami? Hindi ko rin masabi sa'yo kasi yung pinsan ko gano'n eh. Ang anak niya, 5. Ang tatay nun, iba. Tapos yung dalawang huli, iba din, bali 4. Pero hindi ko masabi na ano siya kasi Hindi mo i-compara yung parehas yung babae dyan. May kanya-kanyang isip yan. Kaya nga, iba-iba nga. Porkit Iba iba-iba. niya. Hindi. Kaya Hindi yung tatay eh, tino. Ginabaligwas ko lang yung salita kong kanto eh. Kasi ayoko na pa yung bagitin nyo. Ganyan yun. Hindi na mo kasi mag-accept eh. Hindi ka naman Alam galit. ko kabitin niya ka. Hindi ka naman galit. Kabitin niya. Hindi ka naman galit niyan. Ay hindi. Normal sa'yo yung ganyan. Salita ko yan talaga. Boses ko talaga, salita ko talaga yan. Sige, magtanong ka kung anong gusto mo itanong. Kung hindi mo bet ang kabite niya, walang problema. Pagpa-line up ka ulit kay DJ Jel, hanap ka ng taga Bacolod. Kasi baka hindi mo nga kaya yung mga ano ng mga kabite Hindi, niya. kahit saan. Palagay ko, veterano ko eh. Saan? Hindi ko masabi. Don't judge the book by its cover, ika nga. Yun. Alam mo yung kasabihan na yon? Alam mo ba? Alam mo ba yan? Don't judge the book by its cover. Kaya minsan,
nagkakamali tayo ng pili kasi porket akala natin gwapo, okay na. Diba? Yung akala mong nakasalamin, akala mong genius, yung pala, wala naman palang laman ng utak, parang Wala lata. talaga mata ko. Hindi ako genius. Ikaw, nagsasample ako ng mga tao na pag nakita mo nakasalamin, akala mo genius, yun naman pala lata, walang laman yung utak. Buti pa nga lata eh. May sapinas pang uno na laman eh. Eh ano yung binuksan nga lata yun? Anong naman Ayun yun? lang, yung huling nakarelasyon mo, bakit naman, ganun din? Ay tarantado eh, silusa eh. Silos naman, silos eh. Tiyain ka naman silusan. Hindi ka mang tanga yun. Hindi ka ba galit? Ba't ganyan ka magsalita? Ba't lagi kang Hindi, ganyan ako magsalita eh. Iligay nun eh. Alam mo yan ha. Friendly advice pa rin para sa'yo. Ang babae ipinanganak na sensitibo. Sensitibo. Oo. Kahit nga dami kumakalat din sa Manila. Hindi sensitibo. Hindi yung sensitive in actions. Pag nagsalita ang lalaki na hindi maganda, meron niyang kurot sa mga babae. Kasi yung So, kilay mo, sampok. Eh, siyempre, salitaan ka ng mataas. hindi, kunwari, kaya maging aware ka sa mga binibitiwan mong salita kapag ang kausap mo, babae. Ganun ang mga lalaki na may respect sa babae. Ako malaki, respeto ko sa babae. Pag magsasalita ka, you must be aware yung mga salitang bibitiwan mo kasi kahit pa mga anak mo makarinig ng mga salita mo parang maano Hindi kasi, nanamin ka na, mataas lang yung boses ko. Kahit anong gawin ko, mataas talagang boses ko. Kahit Hindi sir. saan. Hindi sir, yung ibig sabihin kasi ni ma'am, nagmumura ka na. Minumura mo Hindi, yung... akala niya siguro nung pumura ako. Hindi, nagmura ka talaga sir eh. Nagmumura ko Nagmura ka po talaga. Minumura mo yung ex mo. Ngayon po, kahit ex mo po yung minumura mo, ramdam ni ma'am kung ano yung feeling. Ganon, ibig niya sabihin. Oo, tama yun, DJ. Kasi tanong eh, pati part nga, kwan. Siyempre, na-kwan ako doon. Okay ka lang. Okay ka lang, DJ. Kaya kailangan natin ito, pare o madre, nakausap, para mabindisyonan. Ay, sorry naman. Okay, sorry. Sorry, DJ. Ay, Ano? DJ, magpakita ka sa akin. Binana- Namiss kita, DJ. Binanata mo ng matindi eh. Ano matindi? Ano mo sinabi ko, DJ? Nagsuri sabay alis. Kasi minumura niya na yung mga ex niya, no? Ang pangit ng mga lumalabas sa bibig niya, DJ, yung mga words niya parang ano, alam mo yung mga parang mga salitang ewan ko ba, hindi ko na pangat magsalita dito eh. May nag-comment nga po, ang ganda ng relo ni sir, hindi umaalis daw sa screen. Ipinakita ko na rin yung mga relo ko. Oh, yan. Tag 35 to eh, plastic. Ito medyo DJ, mahal. parang meron siyang pain na dinadala na dapat. Yun nga po, Kasi obvious face, tapos yung expression ng mga words niya. Mm. Hindi ko malunok ang mga sinasabi niya eh. Parang Naging guilty siya kasi sinabi ko nagmumura siya. Akala niya kasi hindi daw siya nagmumura. Parang ganun, tono ng pananalita niya eh. Hindi daw siya nagmumura. Pero yun nga, nagmumura talaga siya. Ilang beses niya binitawan yung hindi magandang salita. No? Ganun na lang, mensahe mo kay sir. Ano mensahe mo? DJ, hanap mo ako naman. Nang ano? Nakarami ka na rin po dito. Nakailang beses ka nang sumali. Hindi po, nung huling sali ko siguro 4 years ago. Ano ba? Parang last year sumali ka lang last year. Di ba? Hindi po, promise, hindi po. Promise, i-check mo yung records mo. 4 years ago na yon, 2021 ata. 2026 na, ngayon. 5 years na. Oo nga, promise.
Sige. Yun nasa ano lang, DJ nasa ibang bansa, ha? Okay, sige. Ang ano ko, ang kayo kay Sir, sige, ito, papayaw ko si Sir. Ayaw mo sa kanya? Kuya, tulad ng sinabi ko kanina, ha? Baka mamaya mag-PM sa'yo. Paano yan? Kung mag-PM siya, re-replyan ko naman, DJ, wala nang problema. Sige. Kuya, mag-kumpisal ka muna para para makapag-move on ka at mag-forgive. Kasi pag walang forgiveness, mahirap mag-move on. Correct. Dapat forgive niya muna yung asawa niya. Aha, Tapos yun, doon siya makaka-move on. Baka yung darating, talagang padala na ni Lord. Yung salita niya, kahit ako, hindi ko pa siya kilala. Diyos ko, turn off na ako sa kanya sa mga binibigyan niyang salita. Nakakatakot kaya siya, DJ, yung mga salita niya. Pati ho kasi yung Diba? pati daw lahi ng asawa ng ex niya. Ako yun. Diba? Nakakakot. Sabi ko, ano ba yan? Pati May lahi. lahi, sabi pa. Sige. Yung mga anak niya, malalaki na nakikinig dito yon. Kung kita siya, paano dinidescribe yung nanay, di po ba? Bibihira lang ho kasi sa mga lalaki na ina-admit nila na may mali din sila, no? Parang lahat feeling victim, no? Hindi lahat. Halos karamihan, no? Bibihira lang sa lalaki na inaamin nila may mali din sila, may pagkukulang, no? Sige. Pwede ka po bang pa-line up next month ulit? Oo. Sige. Hindi worth it naman, DJ. Nasayang lang ang laway ko dito naman. Hindi mo naman ako binigyan ng... Mamaya baka mamaya merong akyat, ha? Diyan lang po kayo, ha? Sige, DJ, maraming salamat po. Para ako naging advisor. Ay, ambot na lang, ah. Pati hawa ako na pahagulgol kakatawa, maluoy ka. Una pa lang parang alam mo yun, parang hindi na bit na ang isa't isa. Oras natin 24 minutes after 8 o'clock, oras na dito sa Pilipinas. Ang programang Wanted Sweetheart ay gustong salamat na kay Eddie Rino. Maraming salamat, Eddie Rino. Kay Ma'am Hope Ledesma. Kagising lang daw niya, tawa daw siya kaagad. Happy weekend. Thank you. Maraming salamat. Hope Ledesma, madam na. Kay Rizal Poras, mayong gabi. Diyan po sa may Singapore. Hello na rin kay Edwina Welson. Thank you so much, Edwina Welson. Lumabas tuloy yung mga relo ko na to. Ito kasi medyo mahal to eh. Ayan, kulang 1,000 to. Ito naman parang 300 plus. Wala na nga yung battery, nalulubat na siya eh. Ayun oh. Ito kay manager to, hiniram ko, suot niya. Inabot niya sa akin. Pero dito talaga ako mahilig mag-relo, manager. Ang bigat ng pakiramdam ko. Ang bigat ng pakiramdam ko, no? Sige, thank you na rin kay Nakishero, may muta, mautaka, sulweta. May muta. Thank you. Happy weekend, na. Susunod natin mga kasama. Standby lang po tayo. Baka meron pong gustong makausap si Ma'am Jelly kanina, no? Na taga Taiwan, nasa Taiwan po. Yung girl kanina. May nag-PM dito, gusto makausap si Ma'am, si Jelly. Alam ko sumali ho ito, year 2019 or 2020 si Ma'am Jelly, no? Parang last year sumali po ulit eh. Mukha niya lang ho yun. Ito, no? Gustong kausapin si Ma'am Jelly. Oo.
Gusto lang makuha yung account ni Ma'am Jelly. Hindi pwede. Hindi po pwede na ano. Pasensya kayo, no? Hindi po natin pwedeng maibigay, no? Ibibigay yung account ng isang taong mga nagpapaline up dito. Unless, no? Kung nag-usap na po kayo dito sa live. Hello kay Susana Gonzalez Ederberg. Correct me mama ha kung mali pronounce ko ng apelyido mo. Edinburgh, no? Silent R siguro to, no? Edinburgh. Okay, kausapin na lang daw. Sige, kausapin na lang daw si Ma'am Jelly. Si Armando. Saan po kayo ngayon, sir? Saang lugar? Malapit sa Cagayan de Oro, sir. Cagayan de Oro. Hiwalay na sa asawa? Biyudo na po, sir. Biyud. 3 taon po mahigit. Matay asawa ko. Napanood niyo po si Ma'am? Yung guest natin kanina? Yan ang testing na tumawag. Oo. Sige, sige. Tayin lang po natin, ha? Ma'am Jelly, ma'am, join po kayo, ma'am. No? Para makilala ko ninyo si sir. Ay, hindi sinasagot, manager. Ikaw na nga rin po may sabi kanina, ma'am. Don't judge a book by its cover, di ba? So, ito na. Mas maganda ho yung makilala, makausap mo si sir. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wala talaga, manager? Oo. Baka umihi pa. Ilang years na po kayong biyudo, Sir Armando? 3 taon na po mahigit. Ilan po anak? 4 na po. May asawa na po yung 3. 4 na po. Ang dami-dami mo na. Hindi. Andiyan na. 4? 4 lang. 4 lang. Sige, sige. Saglit lang, ha? Ma'am, saan na po kayo? Baba niyo po muna, sir, yung tawag, no? Tatawag ho ako ulit. Check this out. Baba niyo po muna yung tawag, sir. Sige, sir. San Jose del Monte, Bulacan, kamusta naman? Bawala tubig sa bahay? 3 araw na. Prime water. Dapat may solusyon kayo, no? May rasyon man lang sana, kahit pang digamo man lang. Wala. Mga ma'am, sir. Si may-ari ng prime water, manager? Kilala mo yun, di ba? Kita mo lang. Pero subdivision nila, di nawawala ng tubig. Grabe, no? Maganda siguro kukuha tayo ng bahay doon sa subdivision nila. Wala tayong pangkuha. Ay, ito na po. Usap kayong dalawa. Timer start. Pasok. Hello! Umihi ka lang, ma'am, no? Umihi ka? Sabi ko na eh. Si sir, may daladalang pamalo, oh. Hahangirin ka na, oh. Palaway sa puwit. Pagpasaway. Start Saan po kayo, ma'am? Hi! Taga saan po kayo? Cavite! Wow. Dito ako sa Mindanao, ma'am. Sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Hindi pa ako nakarating dyan. Baka ngayon lang. Maya-maya nandyan na ako. Kinakabahan ako, ah. First time ko dito, eh. Ganun talaga pag una. Masasanay rin kayo. Nakailang sali ka na dito, ma'am? Pangatlo na to, pero matagal na kasi. 4 years ago na. Baga, natuwa lang ako kaya sumali ulit ako. Sabi niya. Sabi ko na eh. Hindi kayo pinalan nung una, saka pangalawa. Sabi niya, una lang, Oo, diba? yung ano kasi yung signal ang problema kaya hindi makapag-usap ng ayos. Kaya naputol.
minsan nga dito sa amin kasi malapit kami sa dagat, sa baybayin ba. Ano hanap nyo? Pantalon? May apat ako na T-shirt? anak, ma'am. Ha? May apat ako na anak, pero yung tatlo may asawa na. Mm. May apo na Malisan kayo? Oh, may apo na ako tatlo. Maaga sila nag-ano eh. Naglandi. Nasa yung asawa nyo? Sa heavy na po, ma'am. 3 taon na mahigit. Nasa heavy na. Ba't naghahanap pa kayo? 3 Tatlong taon? taon. 10 taon? 3 taong mahigit. Tatlo. 3 Tatlo pa lang. lang. Oo. Patay na po. Mm. Kaya po, ano po status niyo sa buhay, ma'am? Mm. Yung asawa ko may kinakasama na. Sa makabilang bahay. Mm. Matagal na po, ma'am. Mga ilang taon na kayo hiwalay? Wala pa nung nag-abroad ako, halos 12 years. Almost 12 years na yan. Saan ka nag-abroad dati? Nakatagilid ho yung camera mo, ma'am. Baka ho sakit liig ng viewers natin. Ano po? Sabi niyo, sir? Si DJ talaga. Ano sabi niyo, sir? Nakalimutan ko na rin. Hindi, yung Abroad. Naku. sa ano ka ba? Sa galing sa ibang saan ano ka ba sa abroad? Nasa ang abroad ako? Oh, anong bansa? Taiwan. Taiwan. Mm. Ako sa ano lang, Middle East. Saudi, Qatar, Abu Dhabi. Nasaan kayo ngayon? Dito sa Mindanao. OFW din kayo dati? Opo. Ano na? Kasi bakasyon na ako noon, pauwi ako, nagkasakit ang nanay. Inalagaan ko, kaya hindi ako nakabalik. Ilan taon kayo nung umuwi kayo? 4 na ata. 4 years ago pa lang nung nakauwi kayo? Oh. 2021 eh. Mga ganun eh. Almost ganun. Ay, kamusta naman ang buhay abroad? Ayos lang naman. Kaya hindi ako bumalik. Nagsisisi ba kayo nag-abroad kayo? Hindi naman kasi kung hindi ako nag-abroad, hindi ako makapatayo ng bahay. Oh, okay. Good. Saka yung mga anak ko patapos na yung panganay ko ngayong taon. Ba't naghahanap pa kayo? Bakit sa palagay niyo naghahanap pa kayo? Siyempre ma'am, kasi buta lang. May nasignal mo mama. Mahina ba? Namamatay? Hindi, parang may tuldok sa ano ba? Sa bibig mo. Ano po ang kinamatay ni Mrs. nyo, sir? Anong sakit? Breast cancer po. Oh. Kaya wala nang gana magbalik sa abroad kasi halos sunod-sunod na pagkawala ng aking mga mahal sa buhay. Tatay ko una, mga 7 na buwan yung nanay ko. Tapos mga 6 na buwan yung asawa ko naman. Kaya tumigil muna ako sa pag-abroad. Walang ipon. Ubos. At ibalik may bahay Hindi nakakain. Basta may bahay, okay lang magkumain, no? May hanap buhay naman kunti. Pang ano lang. Pang tustos lang. Pang araw-araw. Bakit kayo naghahanap nga? Ang tanong ko, bakit nga kayo naghahanap? Mahirap sagutin yan, ma'am kasi parang kailangan ko rin ng kasama sa buhay, ma'am. Ikaw din, ma'am. Bakit? Kasi yung tanong ngayon, parang hindi ko napaghandaan eh. Dapat pala may review, no, bago isara ni DJ, no? O ganito yung baka itatanong ganito ng mga nyo, ha? Ganito mga tanong, o pag-aralan nyo na mga isasagot nyo. Gano'n, no, may review.
surprise ako sa tanong eh. Kaya hindi ako nakasagot agad eh. Hmm. Eh di kahit ngayon, pag-isipan mo, bakit nga ba ako naghahanap? O, di ba? Pwede naman eh. On the spot, ano ba? On the spot answer. Yun Palagi nga. mo ba ako naghahanap? Kasi kailangan ko ng karamay sa buhay. Karamay saan? Sa buhay ko hanggang sa pagtanda. Kasama mo sa pagtanda. Sinsya Oh, sa Tagalog ko mga kasi Bisaya eh. O mag-aalaga sa'yo, o mag-aasikaso sa'yo. Ano ba yung mga, yung kasama mo? All around package ba? Package, ganon. Kaysa naman po kasi yung maghahanap ako ng alaga, kukuha na ako ng caregiver. Yun nga, di ba? Hindi. Kasi kung ang hanap mo mag-aalaga sa'yo, dapat nandiyan dyan. Kasama mo. Eh kung ang mapapartner, ang mahanapin mo na sa ibang bansa, paano naman? Sanay naman ako sa LDR, ma'am. Kasi mahigit 10 taon ako sa nag-abroad pero hindi continue. Yung LDR ba, long distance relation. Malungkot nga sa abroad din, no? Kaya, buti na lang na dito si DJ, nagpinapasaya tayo, nakakahanap tayo ng kausap, di ba? Ilang taon na po kaya, ma'am? 45. Mas tanda ko sa'yo, 5 taon. Ilan taon ka na? 49? 50. 50, 50, oh. 45 plus 5. May na sa mathematics, pasensya na. Ilan na po na anak niyo, ma'am? Masaya, pero masaya naman kayo ngayon. Masaya ba kayo ngayon? Pag tinanong kayo, masaya kayo ngayon? Na wala kayong partners? Masaya naman, ma'am. Bro, may halong ka ba? Ngayon, Bakit? Ba't may ka ba? naninibago ako eh. Hindi ko sanay sa ganito ah. May halong ka ba? O nga, kailangan nyo nga ng kapartner. Kailangan nyo. Pero dapat ang kapartner mo, yung kasama mo, para talagang mararamdaman mo yung comfort, yung care. Kasi pag ganyan lang, parang, I don't think so. Pero sa ngayon, ma'am, nasa Taiwan ka pa rin. Citizen ka na dyan, ma'am? Ano sir, mid-level? Yung yung pwede na lumampas ng 14 years. Ayun. Tagal na pala. 12, magta-13 na. Masyado ka nagpapayaman dyan. Hindi po DJ, naghahanap nga ng soulmate. Wala nga eh. Wala sa Pilipinas, doon. Gawin mo lang akong bodyguard, ma'am. Pag-uwi mo. Bodyguard, ba't mo kailangan gwardyahan? Wala namang papatay sa akin, wala naman sila ma-hold up sa akin. Babantayin kita, baka may manligaw sa'yo. Yun, Sinsya ka na, mama, kasi lagi ako nakasombrero kasi yung buhok ko, ma'am, puro puti na. Natural lang naman yan. Ako nga din. Tingnan mo, may mga puti na, no? Ayan, no? Pero okay sa'yo, mahaba. Pag kinukulayan, hindi mapapansin ba? Hindi na naman ngayon yung kahit maputi ang buhok mo, basta mabait ka, yung puso mo naman na nakikita noon. Pag mga nasa ka na, nasa age na hindi na tinitingnan yung itsura, yung puso na. Ganon. Yan, tumpak yan, ma'am. Sana makahanap din ako ng may magandang puso. Huwag kang matakot mabuhay mag-isa, basta nagpe-pray ka lang, tapos bibigyan ka naman ni Lord. Huwag kang matakot mag-isa. Hindi ka naman nag-iisa, lagi mo naman kasama si Lord, basta nagpe-pray ka lang. Tapos kung gusto mo ng partner, hilingin mo sa kanya, bibigyan ka niya. Kasi para hindi ka matakot. Kasi yung takot hindi binibigay ni Lord sa tao yan.
Hindi naman ako Ganyan. takot, ma'am. Ay, Kinakabahan lang. Ah. Okay. Parang nanginginig ako. High blood ka ba, kuya? Baka inom ka muna tubig. Yan po, marami akong tubig. Hindi ba ako high blood? Ako nga, high blood eh. Nagpa-medical ako kanina, DJ. Alam mo ba ang dugo ko? 156/101. Aray. 156/101. Pero wala naman ako nararamdaman. Pero traidor kasi mo yan. Ganun eh, na? Hindi mo alam na mataas yung dugo mo. Minsan isahin ka lang, kaya ingat-ingat din. Malamig, kahit malamig panahon dyan, ma'am, high blood ka? Kanina lang, tataka nga ako, lamig-lamig kaya dito ngayon. Ang lamig, jacket na jacket pa nga ako eh. Hindi ko alam kung bakit ganun kataas. Ay, ganun talaga pag walang jirjir. Oo nga, isa nga yung totoo yung DJ. Paano na kaya niyan? Hindi, joke lang ha. Oh. May Jerjer naman yung ano, may yung palaman sa tinapay, may yung pangalan Jerjer. Ah. Tamis yun. Anong pinagkakaabalahan mo dyan sa kuya, sa bahay mo? Ay, ano ang pinagkakaabalahan mo dyan? Ano ba pangalan pala nakausap ko? Hindi ko na nasato. Ano pangalan nyo? Tawag niyan ako ang Arman. Wow, ganda na pangalan. Arman, okay. So po, ano pong palayaw mo? Jelly. Jellyfish. Hindi kayo nagkaroon ng partner mula nung namatay ang asawa niyo? Nagkaroon po. Oo, ano nangyari? Isang guro, wala naman sa profession, ma'am, yung ng buhay ng tao, ma'am. Kasi siya professional, tapos hindi ko akalain ba na magawa niya sa akin yun. May itsura pa naman siya. Ay, nga may tsura eh. Broken hearted pala kayo sa pangalawa. Yung una, dun sa ex mo na namatay. Itong pangalawa naman, broken hearted ka naman kasi niloko ka naman. Oh, nakaisang taon kami, ma'am, yung nubya ko na teacher. Kung nahuli ko siya sa cellphone na may ibang love ang tawagan nila. Umamin ba? Hindi. Hindi, nagalit kasi ang pinakialaman yung cellphone kasi yung cellphone nandun sa malapit sa higaan ko. Kaya pagtunog, nakita ko eh. Naniniwala ka ba, kuya, na ang tao ang mag-partner pag pinagsasama sila, yung hindi parehong mabait. Yung isa matino, yung isa hindi matino. Tapos, kasi nga dapat balance eh. Tapos doon siya mag-workout kung makakatiis yung matino. Yung ikaw yung magpapatino sa kanya. Pero kung mag-give up ka agad, yun, wala talagang pupuntahan. Kasi hindi raw pinagsasama ng nasa taas, yung dalawang matino o dalawang salbahe. Yung pinagsasama. Hindi magkasundo. Oo, hindi talaga. Agad, ma'am? Pinagtiyagaan ko pa yun, ma'am, na alisin yung yung mga sagabal, yung karibal ko, gano'n. So sabi niya, relasyon niya noon, nung wala pa ako. Nauna sa'yo, gano'n. Pero ang tanong ko, bakit may message pa siya sa iyo, gano'n, ang sabi ko, ang tanong ko. Pero hindi siya nagre-reply. Iba ko na siguro, pag wala ako, sa kanya, replyan. Pero pinagtiyagaan ko yun, ma'am. Pinagtiyagaan ko yun. Tapos hanggang sa umabot na makamove on ako. Pinagdasal ko sa Panginoon yun na makamove on na lang ako. Mag-move on na lang. Oh, good. Very good. Ganyan nga lang, tama.
Kasi pinaglaban ko yung yung naramdaman ko, tapos muntik na ako doon na magano sa ano niya, magka-eskandalo ba kasi parang umibig talaga ako sa kanya eh. Kaya pagpunta ko ng Palawan, nagtrabaho ako doon. Doon ako nag-isipan na kinakausap ko si Lord na makamove on. Tapos pag-uwi ko, 3 taon na ako doon sa Palawan, pag-uwi ko, hindi na ako nagpunta sa kanya. Dito sa bahay na ako. So yun na yung huli. Oo. Mag-isang taon na rin. Mula nung wala na kaming kontak. Mag-isang taon taon na- pala. Try and try daw try and try. Manap ka ng manap. Try and try until you succeed. Hanggang sa makita mo yung ano. Kaya dapat habang nasa age ka lang ng 50, marami pa, may 10 taon pa, abot ka pa 60, 70, try and try, hanap ka lang ng hanap. Hanggang sa matatagpuan mo rin. Basta wag kang masasawang maghanap, magmahal. Kasi talagang ganun daw, pag nasasaktan ka, nagmamahal, nasasaktan, nagmamahal, ganun. To yan, sabi nila, may masaya, malungkot. Bakit ang lalaki hindi makakatiis ng walang babae, no? Pero ang babae pwedeng walang, yung bang, hanggang tumanda na wala na siyang partner, okay lang sa babae, no? Bakit ang lalaki hindi? Sa palagay mo? Marami namang mga lalaki ang nakita dyan. Hindi lahat, ma'am. Hindi lahat ganun, ma'am. Ikaw, okay lang sa ang partner. Kasi naghahanap lang ako. May tiyuhin nga ako, ma'am. Birhin lang nung namatay. Birhin pa eh. Hindi siguro? Oo. Hindi siguro? Kasi lasinggero, wala talaga siya naging girlfriend, wala nagkagusto sa kanya eh. Totoo naman yun, ma'am. Sa karamihan, yung lalaki talaga na madaling maghahanap. Pero hindi lahat. Sa akin na, kasi Dapat may dumating, kunwari, na hindi ka naghahanap. Tapos may babae na, nagpapakita sa'yo ng motibo, di ba? Pinapatos nyo agad. Kasi syempre isipin nyo, palay na to, lumalapit. Papatusin nyo na. Di ba gano'n? Mga lalaki gano'n eh. Hindi naman. Naikwento ko nga dito, ma'am, ginapang. Kasi DJ, Defensive ako kasi naikwento ko nga ako dito eh. Ginapang na nga ako dun eh. Hindi sa mga ayaw ba, DJ? Di sa mga ayaw na, kunwari, ayaw ko na mag-asawa, kasi sakit na ng ulit na, tapos yung mag-anak, ganyan. Ngayon, bigla may dumating sa yung babae na sexy, tapos, pag Basta- ano sa'yo, lapit, papapagod nyo yan, kahit nga poste, sabi nila, basta nakapalda. Basta nakapalda. hindi yan, ma'am. Titingnan ko muna yung ng babae, ma'am. Ano titingnan mo, sir? May anak yan ng babae eh. Anong titingnan mo, sir? Sa babae? Yung postura mo na, yung titingnan ko postura, pero kung importante yung respeto. Kasi may anak din akong babae. Correct. Tama yan, tama, respeto. Hindi mo na-try Kasi yun? yung mga babae, kahit walang lalaki, okay lang. Kunwari, basta meron silang bahay, may trabaho sila, o may pension, o di ba? Kahit walang lalaki, okay lang. Kasi kami, multitasking yung mga babae. Kasi ang lalaki, ito in my opinion lang naman to hindi ko naman sinasabi na lahat sa pangkalahatang general na babae. Sa akin kasi, yung tingin ko lang, kaya naghanap yung mga lalaki ng makakapartner kahit na matanda na o may edad na sila. Kasi, hindi lang yung comfort, hindi lang yung sweetness, kundi gusto nilang merong katulong, tagalaba, tagaluto, taga-asikaso sa kanila. Yun ang yung reality eh. Taga-buhay, siyempre. Madalang ka naman makakita ng lalaki na ipagluto ka, ipaglalaba ka, madalang yun. Iba kaya ako, ma'am. Pag yung mga damit ko, ma'am, pag nilaban ni Mrs., magagalit ako. Kasi naman silbi ng kamay ko pag pinalaba ko sa kanila. Ako yung kusang naglalabas sa damit ko, ma'am, saka yung mga feeding, mga ganon, mga gamit sa bahay. Pwede naman bumili ng washing machine, hindi na kailangan ng kamay. Pasok mo, lusot mo lang sa washing machine. Mahal ang kuryente dito, ma'am. Mahal ang kuryente dyan.
Sa ngayon, yung trabaho ko, on off, on off. On call yung trabaho ko ba? On call. May nangangailangan sa akin, tatawagan nila ako. Ako naman, ang katotohanan yan, kuya. Kasi nanonood lang ako kay DJ. Matagal na kasi ako, na-miss ko si DJ na, ako pag ano nga, pa-line up na ako, na-miss ko si DJ. Tapos, hindi naman sa totally naghahanap ako. Pero kung merong makausap na maayos at makita natin, tingnan natin yung ating mga, yung love at first sight ba? Tingnan natin, tingnan ating mga puso. Kung may darating, why not, coconut? Pero kung wala naman, naman ako na open ako sa friendship kasi gusto ko rin naman yung may kausap ba kahit hindi man relasyon, may kausap ka, tatawag, pag may pagkukwentuhan kayo sa mga iba't ibang ng aspects ng buhay, bahay, trabaho, pamilya, ganyan. Ganon. Okay naman sa akin. Pero yung sa love life, actually, kasi ang status ko ngayon po, nagsaserve ako sa simbahan. Legionary ako. So, hindi ko masasabi na talagang naghahanap ako in my choice. Kasi, siyempre, naghahanap ako, pero yung isa-send sa akin ni Lord, kasi nga, nagsaserve ako. Yun. Kung may darating na ibibigay sa akin ni Lord, okay lang. Pero kung wala, as a friend, tulad nakakausap na kayo, okay kayo kausap, naman ako, open din naman ako sa Salamat pala, ayaw mo naman. May nakuha akong idea sa'yo eh. Sige, kunin mo lang, walang bayad. Kunin mo na. Kunin mo na, sir. Yan. Di ba? Ganun lang. Kasi yung mga natitirang mga life natin, tulad ng mga may edad na tayo, mas maganda yung habang nagsa-search ka, nagsa-serve ka. Para yung bibigay sa'yo ni Lord, yun ay magiging lifetime partner mo. Diba? Opo. Diba? Yes po. Yun yung the best. Kaya ako nagsa-search. Kung may darating, thank you Lord. Kung wala naman, okay din lang naman. Yun. Excuse me po. Ano na? Nauuhaw lang. Ay, mukhang nakita ko na eh. Kailan di nagpapakita? DJ! Pakita ka naman! DJ Jen, para pa naman tayo ng pangalan. Ikaw talaga ay magpakita dyan. Jelly yung sa'yo, jelly. Nilagyan ko lang ng Lee. Kasi nung dati, sinabi ko, Jel, parang ayaw mo na may kapareho ka. Kaya sabi ko, lagyan ko lang ng Y para hindi na maglalit si DJ. Parang ayaw niya may kaparehong pangalan. Ilan na yung apo mo? Ilan na yung apo mo? 3 na. 3. Ako wala pa. Yung isa, yung panganay na apo, doon sa labas, ang laro ng laptop. Yung dalawa, nasa Sabi nila, pag daw may apo ka, parang okay ka na kahit wala kang partner. Kasi, nasabi ko lang kasi yung amo ko na Taiwanese, yung kapatid niya, sinakay ako sa kotse, tapos hinatid ako doon sa simbahan. Tinanong ko sa kanya bakit wala siyang partner. Sabi niya, okay na ako nung walang partner kasi may mga apo na ako, masaya na ako sa mga apo ko. Parang napupunuan na ng mga apo niya yung kasi sabi ko, gusto mo ihanap kita ng Vietnamese ba? Gusto mo Pilipino, Indonesia? Sabi niya, hindi na. Ayaw niya. Kahit siya na lang mag-isa. Tapos may sakit pa siya. Oo, pero okay lang sa kanya mag-isa. Sabi niya, may pera naman ako, may bahay naman ako. Hindi ko na kailangan ng kapartner. Sabi niya gano'n. Parang napupunan na rin ng apo niya yung mga kaligayahan na hinahanap niya. Sabi niya kung mamatay. Kasi, kailan lang DJ, di ba naglindol dito ng malakas? Lakas ng lindol dito DJ, nasa 15th floor pa nga kami. Tapos nagkakwento kami, sabi ko, naramdaman mo ba yung lindol? Sobrang lakas. Sabi ko, ano ba may nangyari ba sa bahay niyo? Sabi niya, huwag ka matakot sa lindol na yun. Kasi yung bahay natin, kasi itong bahay na to DJ, bago siya. 2 years ago pa lang to. So, 30 million ata to. Yun talagang yung bagong yari na talagang tulad nun sa 101, Taipei 101 na talagang kahit anong lakas ng lindol talaga nung naglindol, wala in-inspection ko yung buong bahay namin, wala talagang crack DJ. Pero ang lakas, para akong dinutuyan dito sa taas. Sa sobrang lakas kasi 15 floor kami eh.
Pero wala talagang crack. Totoo, kahit totoo yung sinasabi talaga nila. Pag sa Taiwan talaga matibay. Hindi kasi parang nakadesign din kasi halos buwan-buwan diyan, 'di ba? Dati diyan din ako eh. Makikita mo yung ano, yung building sumasayaw talaga eh. Pero may mga spring kasi yung pundasyon nila. Parang ganun yung design nilang ganun ba? Na bumabalik. Oo, yung ginawa sa 101, di ba, DJ? Kaya kahit na anong ano niya, talagang... Nung daw ginawa yung 101, after nun, lahat ng tinatayo ng mga condominium, ginano na talaga yung setup. Ito 2 years ago pa lang to, ginawa to. Itong bahay na to ng amo ko. Ayun, kaya ganun ang pagkakagawa. Kaya sabi ko, nung naglindol talaga, DJ, sabi ko talaga, Diyos ko Lord, kung kukunin mo na ako, okay lang po, tanggap ko naman. Kinakabahan ka lang ho kasi, ma'am, kasi matagal ka nang walang jirjer, sabi ko eh. Ganun talaga. Kasi, yung sa bahay, lagi naman may lindol eh, pero pag pinatay ko yung ilaw, natitigil naman. DJ, kinakalimutan ko na nga yan. Nire-reveal mo nang nire-reveal. Naku naman, DJ. Ikaw ang tako talaga, ikaw talaga, DJ. Pag binuksan ko pala yung ilaw, natitigil yung lindol. Hindi rin makalimutan, ma'am. Pinokontrol mo lang yung sarili mo. Hindi mo makalimutan lahat ng bagay na nadaanan mo. Pero importante dyan, yung marunong tayo mag-control sa sarili natin. Yung hindi pa dalos-dalos ba? Ano, tawag? Hoy, dito ano yun, dito legal yung mga bagay-bagay na ganyan. Pero talagang marunong ako mag-control kasi dito, ano yan yung mga ganyan, inain dito yan, lalo na sa mga wala nang asawa. Pero ako hindi ako kasi sumusunod sa ano sa alon. Hindi ako sumusunod sa agos ng ano dito sa Taiwan. But, I'm free na gawin yun. But kasi nga, nagsaserve ako sa simbahan. Kaya ganun siguro. Hindi, wag ka na mag-serve eh. Para magawa mo. Minsan ano? Minsan Wala ko na nga. Minsan din dyan naiisip ko yan. Pero, baka lalo tayong malagmok sa ano. Kuya, mabuti ka nga, may apo na. Ako nga wala pang apo eh. Siguro pag may apo na rin ako, hindi na rin ako siguro maghahanap. Wala pa yung anak ko kasi hindi pa nag-aasawa. 26 na yung anak ko. Naghahanap ka pala. Kasi sinasabi mo ngayon ha. Kanina ayaw mo maghanap. O ngayon. Hindi, naghahanap naman talaga ako. Kaya ako nandito eh. Naghahanap talaga ako. Siyempre naman naghahanap. Kung may makaano sa akin, may makamatch sa akin si DJ na yung nababagay sa ano ko, sa kalokohan ko. Nababagay sa profession mo? Hindi, wala naman akong profesyon. Pag-aalaga lang ako ng matanda dito, kuya. Ako, libangan ko dito, pag boring sa bahay eh. Lalabas ako, mag-rides. Importante lang may gasolina. Sino kasama mo sa bahay? Yung anak kong panganay, Babae, lalaki? babae yung sa akin, pero yung kalipin niya, pupunta rin dito. Kalibin din lang. So, hindi siya kasal. Kasi yung anak ko, ang sabi ko dati, magpakasal na sila kasi nasa tamang edad na. Ang sagot naman ng anak ko, saka na raw siya magpakasal kung makatapos na siya sa pag-aaral. Tama naman, tama. Ang importante daw, yung malagay sa certificate, yung apelido ko, yun ang sabi niya. Mahusay. Yun ang yung pangalan ko dito, may dalawang apo ako sa kanto. Ang galing sa bahay. Buti ka pa may apo ka na. Magkakapo ka rin, ma'am. Ilang taon na yung anak mo? Ha? Ilang taon na? Yung panganay ko, nasa mag 25 na ngayong April. 25? Oh. Yung anak ko nga 26 na eh. Magto-27 na nga. 16 pa lang yan, naka-anak na.
Kasi lagi ako wala sa bahay eh. Lumalaki sila, nawala ako sa bahay. Kaya maagang Mahirap kanak. pala kapag tayo, DJ, no? Mahirap pala. Uy, Ang kambing. Bawal humatching. DJ, bawal humatching. Ba't parang pinipigilan mo humatching? Pasyente ko. atsing ba yun si ama mo? Oo, hatching. Atsing ba yan? Sabi ko na nga ba? Baka ako galit. Ako, kambing. Kambing. Hatching lang yun. Hindi ka nakakapagsalita to. Wala na tong hindi na to nakakapagsalita. Bakit to? Bingi na. Yung stroke niya, parang yung ugat niya sa ulo, yun ang naging Yung ugat niya, diba yung merong ugat tayo sa ulo na connected sa dila at saka sa tenga. Kaya nagiging bingi. Tapos yung dila umuurong. Yun ang nangyari sa kanya, na-stroke. Tapos yun na, di na nakalakad. Tapos yung tenga, yung Kawawa naman Ang kambing na turo ah. Hirap na hirap yung atsing, no? Si Trevi na pala yung kasi naririnig, pinipigilan niya. Parang ayaw niya marinig yung hatching niya. Pinipigilan niya tuloy. Baka ho, pinapatigil ka na sa kaka-video call. Hindi. Ano mo yung, ano man tawag sa ganun, DJ? Yung wala na siyang alam sa tumitingin lang siya pero wala na siyang utak niya, parang ganun. Wala. Tawag sa ganun. Hindi ko naman tawag sa ganun. Ha? amnesia. Pati ikaw, ma'am. Hindi, parang wala na siyang alam sa lahat. Hindi ko nga alam yung kamag-anak niya, parang hindi niya rin kilala yung asawa niya. Alzheimer na. Si DJ kasi pinipigilan mo, ayan. Hindi niya tuloy mailabas, sabi niya. Baka ho may kailangan. Sige ho, arugahin niyo po muna. Baka ho kailangan niya ng gatas o ano. Ito katabi ko siya, nandito. Tinitingnan ko nga kung bakit. Umatching lang. Paano gawin ko? Pipigilan ko umatching, huwag kang umatching. Pero ano yung mukha? Atsing talaga na gumaganon yung... ganon? Oo. Siyempre naman, DJ. Kasi meron siya dito gatas, yung anong gatas. Siyempre pag matching siya, shing, ganun, shing. Kung ikaw tatanungin ko, kuya, pag ikaw na-stroke, hindi, kunwari lang. Anong gusto mo? Gulay o o patay? Ano daw? Diba? Diba mas gugustuhin na natin patay kaysa gulay, diba? Diba? Oo. Ikaw ba? Ikaw gusto mo? Si Lord ang bahala, ma'am. Wala akong gusto sa dalawa na sinasabi mo. Kasi pati anak mo, ma'am. Kung gulay, ma'am, problema pati anak mo, no? Oo. Parang natakot na rin siguro sa sinasabi ko. Kuya, hindi naman, napapag-usapan. Wala bang dyan, none of the above? Sige. Ganito po. Connected na po kayo dito. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Bye. Kuya. Okay po. Bye. Daming alam ni girl. Oras natin, 9:05 na Philippine Standard Time. Maraming salamat sa ulitin kay Hope Ledesma. Kay Madam Ann Ledesma. Masakit po yan sa mata yung ginagawa ninyo, ma'am, sa screen natin. Sa mga sa mga hacker na tawag dyan, mga scammer. Anyway, thank you. Salamat po ng marami. Standby, 9:06 na. Sa linya, susunod nating mga kasama. Si
Sino po dito manager? Si Ping at saka si Si Jovelyn. Jovelyn, no? Jovelyn. OFW TV Radio, powered by Jan FM 80.7. May na-signal ni Ping manager. Madilim mo sir, hanap po kayong paraan na malinaw po kayo, maliwanag. Wala yung signal. Ma'am Jovelyn, open nyo po yung camera, ma'am. Ma'am Jovelyn. Aha, may problema din yung linya ni Boy manager, mahina. Mukhang hindi sila magkakasundo ah. Sobrang hina po ng signal ninyo sir. Sa lokasyon niyo po siguro yan. Naglalag po kayo. Ma'am Jovelyn! Wala ko siya manager? Andyan naman. Pero nagtatago lang. Okay, nandiyan na. Saan po kayo ngayon, Ma'am Jovelyn? Jovelyn, saan po kayo ngayon, ma'am? Good evening po, sir. Saan po kayo ngayon? Pangatlo ko ng tanong yan, ma'am. Mongolia po. Sa Mongolia. Sir Peng, gayahin niyo po si ma'am. Diskartihan po ninyo paano po kayo luminaw yung mukha mo. Naliw ako. Madilim ho kayo eh. Ayan po. Okay, nagpalay na po ito si sir nung nakaraan. Ngayon lang ho, nakahanap ng mga kausap niya. Usap po kayong dalawa. Ma'am, wala po kayong asawa? Wala po, DJ. Pasok. Hello po, magandang gabi po. Hello po. Nasaan po kayo ngayon? Nasaan kayo? Ano nga ulit pangalan mo? Ping po. Ping. Nasaan ka ngayon, Ping? Dito po sa eto, nasa trabaho. Nandito sa loob ng sasakyan. Driver kayo. Kayo, ma'am? Dito sa Mongolia. Ilan taon na po kayo dyan, ma'am? 6 months. Kaka-isa lang. Nakarating nyo lang po dyan. Po na po kayo, ma'am? 38. Kahit pala po ako sa inyo ng ng 5 years? 7 years? Ilan taon ka na? Lumapit po kayo sa camera, sir. Lumapit po kayo. Ano po? Turning 45 na po itong this coming May. Kahit nga po ng 7 years po. Okay lang po ba sa inyo? Ganun yung edad, ma'am, na binigay sa inyo ni Sir DK? Okay lang. Wala namang problema. May asawa kayo, ma'am? Asawa po kayo? Dati? Kasal? Hindi. Gusto ko nga magpakasal kaso nga lang ayaw ng tadhana na makasal ako, kaya okay na rin. Kasalan mo na, sir. Wag, DJ. Bakit? Ilan po anak niyo, ma'am? 4. Malalaki Ako po, na 2. May apo ka na?
Wala pa. Ako, dalawa. Isang third year college, saka isang first year. First year high school, first year college. College, saka third year college. Hiwalay po ako, hiwalay. Pero okay na, settle na. Ang masaklap nga lang, kasal ako. Pero okay na. Ayos na, wala nang problema. Paano wala ng problema? Ligasyon ko na lang sa mga bata hanggang nag-aaral. May asawa na kasi siya. Okay na yun, may asawa na eh. Saka, ayos na kami ng mga bata. And mga bata na yung namagitan sa amin. Paano yan? Barangay. Hindi ka pwedeng ikasal kasi kasal ka pa. Hindi pa naman kayo nag-ano. Hindi na ako pwedeng ikasal. Wawa naman yung babaeng magmamahal sa'yo kasi hindi mo na pwedeng pakasalan. Magiging kabit kung sakali. Tingin ko parang hindi naman ganun eh. Kasi ang kasal, papel lang yan eh. Kami nga, 19 years na nag-asawa, naghiwalay eh. So, bali, wala, useless yung kasal. Ang mas the best dyan, yung talagang kahit hindi kayo kasal, kung talagang nagmamahalan kayo, na hindi kayo maghihiwalay talaga hanggang sa pagtanda. Yun. Yan lang po. Basta ako, kasal, hindi na ako makapagpakasal. My God. Kung tumanggap man sa akin, tanggapin kung ano yung ko. Salamat. Pagka wala, okay lang din. Tanggap kung tanggap yung dalawang anak ko. Kasi yung mga anak ko, hindi naman yun mag-ano sa akin. Hindi naman mag-i-stay sa... Bakit pala kayo naghiwalay ng asawa mo? Ayaw niya na sa akin eh. Nakipag-iwalay siya sa akin, meron na pala siya din. Parang naka-reserve na. Inayos ko pa naman, kaso ayaw niya na eh. 2 beses inayos. Kaso ayaw niya na. Nasa Hong Kong din. Aminado, nagkasala ako noon kasi lagi nasa abroad. Parang yun yung ginawa niyang dahilan para mag-decide na makipag-iwalay. May rason. Pero, Nahuli ka, sir? opo sir, nahuli nyo. Since elementary mga bata hanggang sa lumaki, naging college. Hindi naman niya naalagaan. Parang ako yung naging nanay sa tatay sa mga bata. Siyempre, ako natokso, lalaki. Dahil hinahanap ko yung pag-ano ng isang asawa. Pero hanggang doon lang ako, hindi ko kinarir. Hindi ako katulad ng ibang lalaki na pag may pinagpalit yung pamilya ko, hindi. Tumikim lang. Hindi pa parehas. Hindi mo binahay, sir? Hindi po, DJ, hindi. Parang ang hirap na maintindihin. Parang ang hirap na maintindihin. Paano yan? Kunyari, ako nasa Mongolia, tapos ikaw nandyan sa Pinas. Ganun din. Ganun din yung mangyayari. Maghahanap ka rin dyan. Siguro iba noon, ma'am, iba ngayon. Kasi nga, dati, bata pa eh. Bata pa yun nangyari. Kabataan pa eh. Ngayon may edad na tayo. So, kailangan na natin ng formal na relasyon. Saka, alam ko naman na yung consequence ng gagawa ka ng kasalanan. So, ayaw ko na, tama na yun. Nasira na nga yung pamilya ko una, tas pangalawa, sisirahin ko ulit. Wala na. Hindi ka na tao nun. Wala na talaga magtitiwala sa'yo. Kaya nga, hindi ka na tao nun. Pagka binigyan ka pa ng isang pagkakataon na katulad ito sa edad natin, so kailangan mo na ng stable na relasyon, saka
makasama sa buhay. So, ibig sabihin, naghahanap ka pa ng makakasama mo pa uli sa buhay. Kung meron, kung may pagkakalo. Opo. Yung seryoso, yung formal na relasyon, Paano kung, yung paano kung seryoso tapos ikaw hindi ka naman seryoso? Wala rin. ako nga yung naghahanap ma'am ng seryoso, kaya nga ako sumali kay DJ. Ayun na nga, nakahanap ka na nga ng seryoso na asawa mo, niloko mo pa. Eh syempre, mauulit mo pa rin yun. Sabi ko nga ma'am, iba yung noon, iba yung ngayon, kasi kabataan pa yun noon eh. At saka alam ko naman kung ano yung kahinatnan at kalalabasan kapag gumawa ka ng kasalanan. So, bakit ko pa ulitin? Eh, may edad na ako. Pag inulit ko pa, ano mangyayari sa akin? Tatanda ako mag-isa. Ganun talaga mangyayari. Ganun talaga mangyayari. Yan nga po, ma'am. Digi, naalala mo po ba yung isang araw yata, yung nakaraan? Ano po yun, ma'am? Yung niline up mo ko dun sa, hindi ba sabi ko gusto ko mga 40 lang, 43, mga ganyan, or di ba po ba niline up nyo ko dun sa nung time na kami pangalan nun? Joseph yung pangalan nun. Nung niline up nyo ko, sakto naman po na nasa CR ako. Sakto naman din na siya lang yung pumasok. Tapos, sabi niyo po sa kanya, ibaba niya muna yung tawag para pagka nag-join uli kayo, pares na kami. Ang nangyari po kasi, DJ, pagkababa niyo nung tawag, sakto naman may tumatawag sa Viber ko. Yun nga, si Joseph tumatawag sa Viber ko. Nandun po kayo kasi sa group. Akala ko naman, kayo po yung tumawag kasi nga may calling, sinagot ko kagad. Sabi ko, bakit wala si DJ? Sabi niya, wala, mamaya aakyat yun. Sabi niya gano'n. Tapos nung tinignan ko yung live nyo, tinatawagan nyo pala kami parehas. Busy na. Kasi sinagot ko eh. Nag-uusap na pala kami doon, pero sandali lang kasi sabi ko, bakit dito tayo nag-uusap? Di ba dapat sa live? Di, wag na doon, dito na lang tayo mag-usap. Ay, ayoko. Tapos yun, yun ang gusto niya, ayaw sa live. ayaw niya sa live. Nag-message siya sa Viber, sabi niya, pwede ba na tayo na lang mag-usap, wag na doon. Hindi ko siya nire-replyan. Tapos hanggang sa nagme-message na naman siya, sabi niya, naghahanap ako ng makakausap. Hindi ko pa rin nire-replyan. Hanggang sa tumatawag siya, hindi ko sinasagot. Hanggang sa yung last na message niya na yata is, sabi niya, gusto kita, kasi parang ayaw mo sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, ayaw ko sa'yo. Hindi kita gusto, sabi kong ganun. Kaya pwede ba, huwag ka na mag-chat-chat dito. Kaya sabi niya, okay, salamat sa time. Kasi, iba yung niya, dapat nasa live pa kami. Ayaw niya nasa live. Kaya yun, naprangka ko tuloy siya. Kaya sabi ko, ano yun, agad-agad, may gusto, hindi pa nga nagkakakilala. Kaya nagpa-line up uli ako. Kasi naalala ko, di ko na ako kayo mapasukan eh. Kasi busy na ako kayo pareho. Eh, dapat... Kasi tumawag siya sa group. Akala ko po, kayo yung tumawag kasi nandun din siya sa group. Yung pala, sabi ko, bakit nagsusulo ka? Sabi niya, wag na tayo dun. Dito, tayong dalawa na lang mag-usap dito. Ha? Sumakita si TJ. Sumakita yung mukha ni TJ. Tagal ko na kayong hindi nakita yung mukha ni TJ sa camera. Kasi sumali ako last year. Last year, TJ, sumali ako noong November. Hindi ko nagustuhan yung una. Kasi malakas yung bagyo. ano? Bagyo sa lugar nila o yung malakas yung pananalita? Malakas yung masyadong mayabang na ano ba yung tawag? Ayoko yung gano'n, ayoko nung tapos sa personal, babawiin. Dapat yung totoo ka lang sa kausap mo, yung totoo ka, hindi yung
pag sa live mayabang, tapos pag sa personal, ay mga ano lang yun, mga ganyan-ganyan lang. Di ba parang, asan na yung kaus? Nandyan. May biyahe na yata si sir eh. Sir DJ, Yes, sir. Sir DJ, Po? parang kaya naman ako sa oras, tatakbo na naman ako. Paano ba ito? May guest na ako. Oo, di Ma'am, bali. paano po ito? Panggabi Okay po, lang. panggabi po ba kayo, Okay, sir? lang na lang ako ibigay ng iba. Panggabi ho kayo, sir? Opo sir, hanggang 11:30 po. Ano oras Dapat po na? nung Webes po, sumali ako. Dahil day off ko, kaya lang kulang kami sa tao, kaya na-cancel yung day off ko. Hindi na ako nakasali ulit. Okay na ako sana sa akin okay na po sana ako kay ma'am, para panatag na ako kay ma'am, kaya lang kinapos ang oras ko DJ. Di bali na sa kanya naman po yan kung kakausapin ka pa niya sa off-cam, pag wala na kayo dito sa live, ganun. Diba Sir DJ, kapag kaayaw ko, diba, Sa'yo naman po yan. tawag yan, sasabihan naman kita pag ayaw kita. Aha. Sabihan mo na, Sir ma'am. DJ, Sabihan mo na, ma'am. Sir DJ, hanapan mo ko uli ng iba. Alis na pala si Sir Ping Lacson. Ibig sabihin, ayaw mo sa kanya. Nadali pa lang kami nag-uusap eh. Wala na. Baka may choices, baka pwede pa uli, baka may oras pa. Kung may oras pa naman. Okay. Sa ano na lang, sa off-cam kayo magpatuloy sa pag-uusap ninyo. Tapos, tuloy-tuloy lang. Tapos kung hindi mag-workout, pa-line up na lang po kayo ulit. Opo ma'am, pwede naman po ma'am. Opo. Pwede po ba yun? Bawal kasi mag-drive na nakasali diyan ma'am eh. Correct. Tuloy-tuloy lang ang pag-uusap ninyo sa off-cam. Huwag ka na malungkot, ma'am. Yung kamay mo, 500 pesos. Okay, panukli niyan. Connected naman ako po kayo dito. Maraming salamat. Tuloy-tuloy lang ang usapan. Ha? Opo ma'am. Dito lang po ako ma'am. Kung willing ka makipag-usap sa akin off-cam. Good luck sa inyo. Maraming salamat. DJ, next time po salamat. Kung hindi kami ni ma'am ngayon, para sa susunod. Oras 24 minutes after 9 o'clock. Oras na po dito sa May Pilipinas. At patuloy po kayo nanonood at nakikinig dito sa Wanted Sweetheart. Gabi po ngayon ng Sabado, Apetsa at Jess sa buwan ng Enero 2026. Magandang gabi ha kay Evelyn Ilayon Hasigawa. Evelyn Ilayon Hasigawa, thank you. Happy weekend, madam. Kay Angelina Huerta, thank you. Kay Rina La Chica Salvador, kay Melda Abesta, kay Brenda Vicente, kay Bing Marshall Selly, kay Tulog Manok, kay Geraldine Velasco, thank you so much. Oras natin 9:25 na ng gabi, na babalik po tayo sa Lunes back to normal 9 to or 7 to 10 PM. Ayan. So manager, exit na po ba ako? Maraming salamat sa inyo ha. Hanggang dito na lamang po muna tayo. Babalik pa po ako bukas Sunday para sa Sunday edition ng Wanted Sweetheart. Maraming salamat sa inyo Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga listeners natin, viewers, subscribers worldwide, at sa mga bashers, lalong-lalo sa inyo. Thank you. Binigyan ninyo ng kulay ang ating programa, mga basher. Keep safe, keep smile, and God bless us all. Magandang gabi, Pilipinas. OFW Emotion TV Radio proudly presents Digigel live at Hong Kong, February 15, 2026, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at Vance Hangout Bar and Resto, Wan Chai, Hong Kong. The sounds of the past, retro, flashback, makisaya, maki-party at sabay-sabay tayo magdayang-dayang. Sa mga gustong magpa-reserve ng ticket, hanapin lamang sa inyong mga Facebook, Kasi Ken, Happy Jobs Isabela,
Martina Barriuan, and Donna Tabisaura. Digigel live at Hong Kong ay gustong magpapasalamat Nanay Tere of Hong Kong, Teresa Porras of UAE, Susan Cruz of Canada, James Romay of Hong Kong, Ivana AC of Canada, Miss Leo of Macau, Pinoy Travel Lexang Plaza, Hong Kong, Praisy Ligaspi of Philippines, Maria Zoraida Enclona of Japan, Amik Sulangon of Kuwait, Tere Concepcion of Kuwait, Geraldine Himaya of Japan, Rodeline Pracambo of Singapore, Lynn Domingo of Hong Kong. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa walang sawang suporta. OFW Emotion TV Radio proudly presents Digigel live at Hong Kong. Salamat pong marami, Evelyn Ilayon Hasi Gawa. Pahabol pa. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information.